Okay, meron tayong interesting na topic ngayong araw kasi nanonood ako ng, ng FOMC meeting. Kanina lang to, no? Ng mga 2:30 a.m. ata yung start, no? Kasi sa BTC, medyo dumpers na naman tayo. Kanina nagpapump to ng 65,500, 66,500, sorry. And after matapos yung FOMC meeting, nagda-dump na naman. So, merong interesting question, isa sa mga nagtatanong kay Jerome Powell dito. Yung about sa SAM rule, no? So, ang Fed pala binabantayan din nila yung SAM rule, no? So, napaisip ako, ano kaya yung SAM rule? Di ko alam kung ano yun, no? So, chinek ko, medyo somewhat widely ano tawag dito, accepted na type of indicator to pati sa Fed, pati sa Fed, no? Na ang sinasabi, so ito, no, kapag ang ang percentage points ito umangat above ng 0.50 ay nagsasuggest ng start of a recession or at least early months ng recession. Okay? So, chinek ko, meron palang sa some rule recession indicator sa trading view at ito yung kulay blue. Okay? Nilagyan ko na siya ng ganito, no? Itong 50, no? Ito 0.5, 50 to. 0.50 kumbaga ito, no? 0.50% percentage points. So mapapansin natin, bago pala natin mapansin, i-check muna natin kung ano tong mga to. So itong blue, ito yung SAM rule recession indicator. Ang blue, green or cyan, ito ang interest rate. Okay? At itong orange na to, ito ang S&P 500. Stock market kumbaga. Pwede pa tayo magdagdag ng Nasdaq. No, di natin sure, pero sa BTC wala ata tayong data sa BTC kasi 2013 si BTC nag-start banda, no? Baka 2011 pa. Mga dito lang banda at makikita natin walang galaw ang interest rate at ang SAM rule, no? So makikita natin, no? So kung titingin tayo sa mga rate cuts, so for example dito sa umpisang to, no? Ang SAM rule natin nagpass pataas ng 50, no? 0.5 pala, sorry, 0.5. At doon yung pinakamalaking dump, no? So nagsasuggest ng some sort of recession. So 1974 to, no? Di ko sure kung importante pa ba yung 1974 kasi masyado na malayo yun, pero ang sabi nga ni Jerome Powell dito, history doesn't repeat itself, more like nagra-rhyme, no? So possible na pwede pa rin natin magamit tong 1974. So meron, no? Kaya medyo mabigat, hindi na mabigat, di ko sure kung mabigat ba yung tingin nila dito sa SAM rule, pero ginagamit nila to or binabantayan din nila to ang Fed, ang SAM rule, kasi or at least napaka-simple niya at medyo mataas yung probability na nagkakaroon nga ng recession, no? Or at least some sort of trouble sa economy, no? So ito, no, makikita natin magko-cross up siya, puro no, puro dump kalabasan. So lalagay tayo ng vertical line, siguro mga banda dyan, no? Yung start ng no, ng break, baka dito pa lang, no? Yung start ng break, no, start ng break, meron pa tayong isang sharp na dump dito, 1974, no? So hanggang sa abalik siya sa ilalim at doon siya magpa-pump, no? Okay? So meron pang mga siguro mga fake breakout na ganito, may mga Fed rate cut tayo, interest rate cut, pero ito makikita natin yung mga dump dito, no? Ito yung S&P 500, yung orange. Meron tayong mga dump bago sa break, no? Break ng 0.5, nag-break, dump, no? Tapos sa interest rate, pa-rate cut din. Okay? So meron na tayong dalawa nagsasuggest na every time meron tayong cross above 0.5, may some sort of recession doon. Sa rate cuts naman, nagbibigay ng indication na may paparating na some sort of recession din. Possible, pwedeng hindi,
Pwedeng walang recession, pwedeng magkaroon. So, pinaka nagbibigay ng indication yung sum rule na may paparating na ah, recession, no? So saan pa ba tayo pwede? Dito, makikita natin, ito, nag-i-start ng rate cut dito, nagda-dump na si S&P 500. Nagkaroon siya ng 0.5 breakout, dire-diretso pa siya sa ibaba. Okay? So, mapapansin natin, zoom out tayo, naka-logarithmic ba ito? Okay, naka-logarithmic. Mapapansin natin, pag nasa ilalim tayo, walang walang trouble mag-pump si S&P 500. Makikita natin every time nagkakaroon tayo ng cross dito, cross above, doon natin makikita yung mga either nasa gitna ng dump or yung bottom ng dump, no? Ito may dump na naman dito, no? So meron tayo dito yung rate cuts nito, hindi masyado nag-rate cut. So pwede natin masabi, okay, baka may signs of paparating na recession ng kunwari, ganon. Pero hindi kasi steep hindi steep tong pag-angat nito. Hindi rin steep ang pagbagsak ng rate cut. So magandang type of some sort of continuation pa rin to the upside kasi hindi siya ganun ka volatile kumbaga, no? At least ayun ang napapansin ko, no, kapag hindi volatile, no, hindi ganun kalakihan ang dinadump at minsan nagpapump pa. Okay? So sumunod, dito na yung lagi kong pinapakitang example, itong example na to na ABC correction ni stock market ni S&P 500 at dun din dito yung medyo malaki-laking mga rate cuts, no? Ito na rate cut. Tapos ito si Sam Rule. Makikita natin nag-breakout siya dito sa Fed rate cut, dito siya nag-start Fed rate cut, no? Mapapansin natin na pabagsak ang market, no? Talagang pabagsak ang market kasi nagsasuggest ng may recession. Okay? So sumunod, ito yung historical to, no? Itong 2001. Ito nakalimutan ko kung alin dito yung The Great Depression, no? Kasi yung yung matinding recession. Ito ata yung matinding recession, no? Na mahaba talaga. Mahaba since February 2008 hanggang June 2010 siguro. Baka dito sabihin natin peak ng recession June 2009 siguro, no? So mapapansin natin ganun din, no? Yung breakout nito, no, almost sila, no? Medyo may pagka-lagging indicator nga lang tong Sam Rule, somewhat lagging indicator. At sa rate cuts, medyo maaga ang rate cuts ng konti kaysa sa Sam Rule. Okay, kasi magre-rate cut ka kasi may nakikita kang data na yung pagbagsak ng sabihin natin ng economy medyo pataas, malakas yung pagbagsak, no? So ang alabasan kukuha pa ng or more like mag-update pa yung data kumbaga, no? At doon pa lang lalabas sa Sam Rule. So kung nagigets ba na yung sa rate cuts, no? Kasi pag nag-rate cuts bigla, ibig sabihin may paparating na medyo nahihirapan na yung mga tao sa sa kailangan ng humiram ng pera o of some sort. Doon din natin makikita yung yung pagbagsak ng stock market kasi kukuha sila ng pera kasi nag-aaroon na ng mataas na unemployment dahil din sa inflation, no, ganun kumbaga, no? So medyo delikado kasi na matagal tayong mataas ang interest rate. Medyo delikado to, okay? So yung data ng mataas na interest rate medyo delayed din ang results nun, no? So ang kalabasan. So ang mararamdaman ng mga tao bago mag-rate cut medyo nahihirapan or in terms of financials medyo mababa, no? Mababa ang kita kumbaga or ang pinakapasok ng income ng mga tao. Alam mo maghihirap sila at doon sila kukuha sa investment nila or hihiram sa mga bangko na mababa ang interest rate.
Okay? So, kailangan pabagsakin ang interest rate, no, para yung yung kaltas ng ano ng paghiram sa mga bangko kunwari ng mga tao hindi na ganun kalakihan, no. So, ayun ang ano ay yung pinaka parang logic kumbaga kaya tayo nagdadump ng mga recession na ganito, mga ganyan, no? At dito sa Sum Rule nagpapakita ng okay, start ng recession. Okay? So, ito ang problema ngayon. So, ito makikita natin, no? Nasa ilalim ang Sum Rule. Nasa ilalim. Ang start ng pagbagsak nito is start ng pump. Okay? Ang ang stable na interest rate is start ng pump. Okay? Napaka straightforward niya. Okay? Which is napakagandang way ng pagbasa ng market to kumbaga in the long term kasi naka-monthly tayo, no, in the long term, no. So pwede nating ma-assume dito sa mga part na to. So ito yung COVID dump, no. Paano ba natin papalakihin to? Actually baguhin nga natin tong kulay na ito para hindi tayo malito. Dilaw. Ayan, baguhin lang natin saglit, ha. Tsaka dilaw. Meron pa ba ako dito sa left side? Meron pang isa. So, yung COVID dump, no? Makikita natin yung Sum Rule breakout to, no? Malakas, no? At dito yung dito yung mga malalakas na type of dump, no? Sa S&P 500. Tignan nga natin kung ma-measure natin kung gaano kalaki yung dump na ito mula dito hanggang dito. Kaso di ko sure kung ang mini-measure ba nito yung Sum Rule o yung mamaya titignan natin sa S&P 500 na chart. So makikita rin natin dito ang start ng some sort of mabilis na rate cut, no? Ito mabilis na rate cut. Pwede pa natin palakihin to. Ito, no, isang dump agad to, no? Isang dump agad ng rate cut to, no? Tapos sa breakout nito, nagpakita rin ng bottom, no? Ang hirap nito adjust. Sa breakout, no, nagpakita ng bottom, no? Iyan. Zoom in tayo. Pwede pa tayo mag-zoom in? Nagpakita ng bottom sa breakout. Okay? At doon pa nag-pump ulit si S&P 500. So hindi meaning na nag-breakout si Sum Rule agad, no, anong tawag dito, bear market agad, no. Pwedeng in the middle of bear market or patapos na ang bear market kumbaga. Okay? So ito lang ang concern natin ngayon. So ito, no, mabilis kasi to, no, mabilis na rate cut to. At ang kinalabasan flat agad to, no. So kung tatandaan natin kapag flat ang interest rate natin, doon nagpa-pump ang price. Pag makikita natin dito, pabagsak ang Sum Rule, doon din nag-i-start ang bull market, no. So ngayon, mukhang nasa area tayo ng baka mag-breakout tayo sa Sum Rule. Mapapansin natin ang interest rate natin mataas din. So kung nakikita natin ang data before na medyo nauuna si rate cut, ito, no, mauuna sa rate cut, susunod si Sum Rule. Mauuna sa rate cut, susunod si Sum Rule. Okay? Ito, no, ito yung si Sum Rule, ito yung si rate cut, no? Rate cut, Sum Rule. Rate cut, Sum Rule. Tapos dun din ang start ng bear market. Okay? Hindi pa natin nakikita yung rate cut. So, ngayong araw na to, wala tayong rate cut. More like rate pause pa rin, 5.5 pa rin. Okay? So, may expect natin baka magkaroon tayo ng rate cut sa September or bandang November ba ata o December ba? Nakalimutan ko yung pangalawa. Pero, dalawang chance na lang para mag-rate cut. Okay? So, etong ang dati pinag-uusapan ng mga tao, mga investors 3 rate cuts ngayong taon. So, kaso ngayong araw na to ng July 31st, post tayo ngayon. So, only way na magkakaroon na lang tayo ng rate cuts sa September sure ako sa September meron, no, na FOMC meeting, pero hindi ko sure kung doon magre-rate cut. Okay, pero highly likely siguro kasi ang sabi ng market, at least sa prediction nila, dapat sa sa September na.
Okay? Then sa December or November ba yon, meron pang isang FOMC meeting. So, dalawang chances of rate cuts na lang. No? So, medyo nakakabato kasi sa impulse wave theory natin sa S&P 500, tapos na to. Or at least patapos na. No? So, makikita natin yung 5 wave counts dito. So, meron tayong A, B, C correction. After na A, B, C correction, meron tayong bull market afterwards. Bull market, ganyan. Kaso, 5 waves na to. Okay? Or kung magpapampaman si S&P 500 dito sa mataas na area, ay na ang final pump. Okay? At least sa impulse wave theory. Okay? So, ang dami niyang confluence, no? Ang daming confluence nito na itong pump na to mahina na lang talaga. Sa BTC rin, medyo mahina na lang yung pump na possible na gawin, at least sa sa understanding ko ng structure ng impulse wave theory, no? At meron tayong looming na paparating na rate cut, at yun nga, every rate cut medyo nagdadump ang price talaga ng S&P 500. Okay? So, alisin ko muna itong mga to. Pakita lang natin si BTC. Okay? Alisin mo natin to. Alisin natin to, no? So, interesting tong sum rule, no? Nag-i-indicate ng recession. Okay? So, ito talaga, meron talaga tayong recession dito sa sa lockdown talaga kasi walang nagtatrabaho, no? Walang nagtatrabaho. Talagang bawal ka lumabas ng bahay, bawal ka magtrabaho. Puro work at home, no? So, punta tayo ng BTC, USD. So, ganun pa rin naman yung yung structure natin, no, na kung magpapampa to, dapat meron pang fifth wave, no? Kaso, in case na hindi, medyo nakakakaba yun kasi baka malaking ABC correction nga pa rin to, no, na ganito. ABC. Possible pa rin mangyari yan, ha? At ang kakalabasan ko, so, pinag-usapan ni Jerome Powell dito yung yung ang baba na pala ng BTC na sa 65,100 na lang. Tama ba? Laki pala na. May breakdown na pala siya, no? Sorry, yan. May breakdown na siya dun sa sa etong part na to. So, last final support na etong area to. Then, ang susunod na itong 64K, no? Tapos, siguro dito sa part natin. Yung mga mini support na lang to, no? Kaya baka dito pa to. Okay, anyway, ano ba sinasabi ko kanina? Nakalimutan ko na-distract ako sa dump ni BTC. Nakalimutan ko na-lose ko yung train of thought ko. So, anyway, ganun ang kalabas ng potentially, no? Potentially. Hindi ko masasabing 100% na mangyayari to, na ganitong ABC correction. So, babalik tayo sa logarithmic chart. Kaya medyo hanggang kahit hanggang dito bearish pa rin ako. Ito, hanggang dito, hanggang sa nag-breakout tayo, na bearish pa rin ako. Kasi itong part na to, no? 5 wave counts kasi to. Nangyayari lang tong 5 wave counts kapag meron tayong some sort of zigzag correction, or meron tayong irregular flat correction or expanded flat correction na 5-3 o 5-3-5. Sa ngayon, mukha pa rin tong tatlo, no? 1, 2, 3. So, kaya gusto ko makita si BTC mag-breakout dito para masabi natin, okay, hindi ABC correction to. Okay? Gusto ko makita tong fifth wave na to. Pag nakita natin yung fifth wave din, ito ang susundan natin. Na 1, 2, 3, 4, 5, then A, B, C. At ang alabasan, baka itong 1, 2, 3, 4, 5 na to, baka A, B, C, D ito na type of correction. Na medyo steep, no? Kakaiba nga lang to, masyadong steep to, no? Para sa A, B, C, D, E. Madalas ang A, B, C, D, E, mga itsura niyan triangle na pa-sideways, no? Kaso ito, mukha ba tong triangle na pa-sideways? Hindi, no? So, ayun yung yung concern ko, no? At hindi siya overlapping din. So, mukha siyang impulse talaga, no? So, only way na para maging impulse to ay kailangan dito dapat ang end ng bull market, no? At ito ang A, B, C dapat. Kaso, kulang naman. Ang daming ang daming nuances, mga tipong kailangan natin pag-isipan kung ganito ba talaga. So, for example, ito 1, 2,
dapat ganito ang itsura ng 5 waves kapag kapag sasabihin natin ABC to, no? Pero mas likely na ganito ang itsura niyan. So, kung ganito, hindi pwedeng 5 waves dapat to, no? So, maraming kakaiba. So, ayun, natandaan ko na. So, si Jerome Powell din mismo, no? Ito, no, na sinasabi niya, is unusual or unique in that so much of this inflation, no? Yan, sabi, it's because the situation really is unusual or unique in that so much of this inflation. So basically, ano ang sinasabi niya dito, di ko na i-play ito, no? I-check nyo doon dito, no? Sa Fed Reserve, na hindi natin masasabi ng 100% kung anong gagawin ng BTC or kung i-repeat ba ni history ang current na sitwasyon ng no, kasi etong pandemic era na to, etong part na to, kakaiba. So si Jerome Powell din mismo nagsabi na unusual or unique daw ang pandemic era daw, no? So medyo learn as we go ang kakalabasan nito. Learn as we go. Okay? So yung ang basa ng mga tao dito, possibly maraming magkakamali. So potentially baka mali talaga ako, no, na kahit dito, ito for example, bearish ako dito hanggang sa nag-breakout, no? Pero parang medyo mga balik bearish na naman ako kung in case na hindi tayo mag-fifth wave dito, no? So medyo balimbing, no? Maraming decision change, kumbaga. Kasi unusual talaga na galaw, no? Na papuntang historical dump, no? So meron tayong historical dump sa mga rate cuts, pero somehow nagpapump pa rin si BTC or si S&P 500. Pero yun nga, uulitin natin, si S&P 500 nasa area na siya, at least sa impulse wave theory, na matatapos na siya. So may expect natin si BTC baka sumunod din. Okay? So ayun lang gusto kong i-warning sa inyo, no, na kahit ang Fed, aminado sila na unusual ang economic state, no, dahil nga do sa pandemic era, no. Okay, so ano pa ba? So nagda-dump si BTC ngayong araw after nung FOMC meeting. So buray natin itong mga to, no. Ang expect ko ditong galaw ni BTC actually around around 50k as maximum, at bandang 60k ata as minimum. So mula dito sa ilalim yan hanggang dito, yan 60k, 61k pala, no, ang minimum, no. Tapos dito siguro yung mga pinaka range ng pwedeng pag-bounce, no. So eto, then last, ang pinaka matindi yung 50k area, no, dito. Okay, hindi naman exactly dito sa 1.272. Pinapakita ko lang na na meron kasi tayong support dito. Oops, balik ko yung ko. Yan, may support tayo dyan. Meron din tayong support dito, no. Yan. So meron naman tayong confluence na pwede tayong mag-bounce dito. Okay? So meron pa rin ako short, no? Meron pa rin ako short dito. At medyo malaking profits ko most likely dito kasi nagdadamp pa si BTC, no? So mga susunod pang araw sa tingin ko diretso pa to kasi meron tayong bearish divergence at paparating na siya sa 50 RSI, no? So dapat makakita tayo ng some sort of reaction dito. Pwede niyang hindi natin masabi, no? Most likely dapat corrective move to, no, na ABC. So possible na dito siya magko-correct na ganyan or magbabounce o basta kung saan banda ito makapunta, no, itong 50 RSI. Kung ganito, kung bullish to, akong bullish. Pero pag hindi at dito pumunta, dito pa tayo magiging bullish, no? Kasi dapat be-breakout na yun. Kasi marami na tayong touches dito. Meron tayong isa. Ito, hindi natin sure kung dalawa ba to. 3, 4, 5, no? Madalas sa pang-4 o pang-5 nagbe-breakout na tayo. So, sabihin natin hindi kasama to. Sabihin lang natin sabihin natin isang bilang na lang to. 2, 3, tatlo na to, tapos 4. So dapat sa pang-5, pag aangat na tayo dito, kailangan mag-break na niyan. Hindi pwedeng, sa tingin ko lang sa opinion ko,
pag nag-bounce tayo dito, hindi pwedeng hindi magbe-break dito. Okay? Almost guaranteed yun na dapat magbe-breakout. Okay? Ayun ang ano ko, ayun ang naiisip kong mangyayari. Almost mataas ang probability dapat na magbe-breakout na to kasi maraming beses na tayo nag-touch dito. Okay? Kasi ang pinaka rule of thumb sa mga ganito, kapag maraming beses na-touch ang resistance or ang support, pahina ng pahina ang depensa nun. So, example, pwede rin humihina rin ang depensa nito. So, sabihin natin, 3 pa lang to. Yan. Bilangin natin as isa na tong dalawang to. 3. So, 1, 2, 3, 4, 5. Pump no dapat ang kakalabasan. Pero in case na A, B, C, D, E, pump, dapat ganun gagawin. Pero pag mag-breakdown dito, napakadelikado nun. Okay? So, ayun ang sitwasyon ni BTC sa ngayon, no, na sa SAM rule, sa Fed rate cut na paparating in case na magkaroon man sa September or baka sa November pa, most likely baka sa September na, kailangan natin bantayan yon. Okay? So, ang kakalabasan, baka magkaroon tayo ng possible medyo long-term na bear market in case na sunod-sunod tayo sa mga susunod na mga months up until next year na puro rate cuts kasi nga no, nakita natin sa data every time na nagre-rate cut, bumabagsak talaga ng prices ng mga ng stock market. Si BTC hindi pa natin nakikita bumagsak maliban na lang sa COVID dump. Okay, maliban na lang sa COVID dump. Ito yung mataas na pump ng ng SAM rule at mataas na dump ng interest rate, yung rate cut, mabilis na interest rate cut. At makikita natin dito kung gaano kalaki ito. So, hindi ko sure kung saan banda, baka dito natin lagay siguro. O at least 56% to, no? Kung sa pinakaibabaw dito, bago yung mga around 62%, malaki-laki na yun, no? Malaki-laki. So hindi pala siya 70%, dito pala yung 70% ata, no? Yan, 70% correction pala to. So 60%, no, na malaki yun, malaki. In saglitan daily, malaki. Kung titingin tayo sa SPX, tignan natin ang COVID dump niya. Nasaan yung ito yung COVID dump niya, no? March ng 2020. Ito yung COVID dump niya. Malaki to, no? Malaki. Mula dito sa taas papunta dito 35%, no? Malaki 'yon. Okay? Considered as bear market yung mga 20% dump, no? Na mas mataas sa 20%. So, makikita natin yung mga mga bear market 20% madalas, no? So, ito for example, ito yung bear market, no? I-start tayo pag nag-start na tayo sa 20%, ito, no? 20% dito banda. Meron tayong yan. Dito banda yung 20%, no? Yan. Makikita natin ginagamit na as resistance, no? Uulitin natin mula dito sa taas hanggang dito. Sobra pa tayo actually ng konti. 20%, no? 23%. Bear market, diretso pababa. Makikita natin kung saan yung pinakamalaking dump. Ito ang pinakamalaking dump, no? Yan. So, sumunod dito naman. Hanapin natin yung 20%. 20% rule. Dito banda, no? Ito, makikita nyo to sa week down na to. Lalapagan natin ng support line. Makikita natin yung ginagamit as resistance, support. Ito, no? Hindi siya perfect, pero doon siya sa area ng kung saan yung 20%. At doon natin makikita ulit kung saan ang malaking dump. Okay? So, kailangan natin bantayan to. Itong ang daming drawing, no? Drawing natin to. Daming drawing. Basta alam natin 5 wave counts na to, no? Na potential. Kaya bubrahin ko na muna. So, ito kung may paparating man tayo, kung ito na ang top at meron tayong paparating na 20% dump, malayo pa naman siya, no? Dito pa naman, no? Makikita rin natin dito sa area to, no? Ito. Yan. Malaking indication to, no, na kapag nag-breakdown dito, kasi titignan natin na kung ito yung height nito, tapos breakdown point.
makikita natin saan ang landing point niya. Doon sa 20%, no? At doon madalas nag-i-start ang bear market or basically confirmation ng bear market. Na umabot ng 20%, most likely babagsak, no? So, meron tayong technical target na kung magbe-breakdown tayo sa S&P 500, papunta siya sa 20%. Okay, so kailangan natin bantayan to. So kay BTC, hindi ko sure kung paano ang reaction niya sa galaw ng stock market, pero maraming mga tao na chine-check ang stock market as oscillator para rin sa BTC, no? Or basically reference, no? So in case na itong galaw na to, actually, ano ba tawag dito, leading diagonal of some sort, na meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, makaka-expect tayo ng susunod na pump dito. Kung leading diagonal, yung mga leading diagonal, mukha silang mga triangle, may mga ganong klaseng moves. So kapag magko-correcto at lower high, kailangan natin mag-ingat. Okay? Kasi may paparating na napakalaking bear market doon. Okay? Gusto ko lang kayong maging aware, no? Maging aware kasi malapit na yung mga months na magre-rate cut tayo at doon yung start ng bear market madalas. Okay? So, ito na kasunod, no? 1, 2, 3, 4, 5 na ABC correction. Kumbaga, possible mangyari na A, B, C. Or sabihin natin, baka mas malalim, no? Or baka 5 wave counts pa to. Hindi ko sure, no? Pero, ang projection, baka ganitong klaseng correction, no? Hindi ko sure, ha? Or yung baka yung 1, 2, 3, 4, mas malaki na baka ganito, no? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, actually, ganyan. Tapos, meron na namang ABC correction dito. ABC, sabihin natin. Then, yung final push to the downside. Na yung fifth wave para sa C wave, no? O, tama ba to? Teka lang, ha? O, tama kasi ito yung A, B, C, no? So, 5 waves in total dapat to, no? Now, 1, 2, 3, 4, 5, kumbaga. Na ganyan. So, pumunta tayo ng weekly saglit para lang makita natin. Buruin nga natin itong nasa right side. O, usog na lang natin. No? Usog. Yan, tsaka dito, no? Oops. Yan. So, dito papasok yung yung malaking prediction ng ABC correction. Mababa yung probability nito, ay nang masasabi ko. Mababa ang probability. Ano lang, no, na by coincidence lang, parang di ko sure kung coincidence ba to na yung rate cuts at ito, no, yung 5 waves dito, 5 waves. Parang hindi kompleto at mukha siyang kompleto kapag ganito ang gagawin niya. Ito ang itsura ng kompletong structure ng correction dapat. Pero for some reason, since nasa ibabaw na tayo ng ito, at least ito, no, itong point na to, kaya kailangan natin maging bullish dito sa part na to. Yan. So basically dito pala yan. Ito, tanggalin natin to. Kailangan medyo maging bullish tayo dito sa mga part na to kasi potentially baka meron tong tinapos na ABC correction na. Then magpa-pump na to. No? At ang kakalabasan, mali lang talaga ang basa natin. Ako, at least ako, mali lang talaga ang basa ko dito na may 5 waves dito, no? Pero in case na mag-pump pa to at nagkamali ako dito, maganda yun, no? Mas maganda yun, kakalabasan. Pero yun nga, no? Medyo nakakabato, no? Kasi marami tayong bear market. May isang bear market, bear market na naman kung in case na mag-aaron man tayo na recession. Tatandaan natin si Sam Rule yan. Nasa nasa 0.43 na. Ito na si 0.5, no, na kadikit na niya mismo, no. So in case na mag-breakout to, ingat-ingat tayo kasi indication ng start of basically start ng paano ba to? Regular chart yan. So basically pag nag-breakout to, start ng recession kumbaga, or
precursor ng recession sa mga first 3 months kumbaga, no, na at binabantayan din ng Fed to. Okay? So ayun lang siguro update natin. Wala tayong trading idea. Ano lang, no, medyo interesting lang na etong indicator nato na sinusubaybayan ng Fed, medyo mabigatin pala to, no. Di ko alam na bigatin pala yun. So pa-google pa ako, no, kung ano man yun. So si BTC after ng FOMC meeting, nagbe-breakdown tayo sa kung ano man tong level na to. Nagbe-breakdown tayo, medyo wala nang ano to, no. Kung close tayo sa mga 4 hours siguro, baka medyo may close na tayo, nag-retest na tayo, close below, retest, tignan natin ang volume. Medyo high volume pero pabagsak ang volume, no, so may chance pa siguro tong ano, no. Kaso ano to, no, may push in volume to, so volume spike to, no, kapag yung average volume niya, ang average volume niya ay nabe-break niya ng ganyan, so may some sort of suportado ng push ng volume ang dump na to sa ngayon, no? So baka ano to, no, baka dumire-diretso pa baba to. Okay, tingnan natin ang RSI. RSI medyo mababa, no, so pwede siyang mag-bounce dyan sa 30 RSI in case na babagsak pa sa dito 50 RSI. Sa weekly meron pa tayo mga 50 RSI din siguro. Wala pa tayo sa 50 RSI, pwede pa tayong bumagsak dito sa 50 RSI, no. So ayun siguro update natin. Pag-ingatan na lang natin to, no, sa mga medyo gusto sabihin sana na bullish talaga, pero papakita kasi ng weakness, alts ang hina. Yung mga data na pinapakita medyo bearish. Kahit nagpa-pump, no, siya, no. So yung stochastic RSI din, no, nakita natin last time, nag-cross down na. Ang dami, no. Tapos double top na naman to. So meron na tayo dating double top dito. Tapos gagawa pa ng isa pang double top dito, no, na ganito. Isa pang double top, no. Typical na double top yung ABC correction, expanded flat correction na ganito, no. So example ng ganyan, meron pa tayong example ng ganyan. Wala ata sa BTC na long term time frame. Wala, no. Pero sa sa SPX, dito ko na lang bubuksan SPX. Ganito yung mga klaseng nasa na yun. Ganito ang mga expanded flat correction, no. Higher high dito, lower low dito, then pump. Okay? Dump, pump, dump, pump. Okay? Dito din natin makikita yung 535 potentially. Pwede rin 335 to kapag expanded flat. May mga times na ganun. Okay? So ito for example, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. 5 wave counts. Tapos meron tayong ABC most likely dito sa loob. Meron tayong potential, paano kaya to? A, B, C. Hindi ko sure kung ganyan yung itsura, no? Pero makikita natin ang C wave. Basta ang importante yung C wave dito, na 5 wave counts to kahit anong mangyari. Makikita natin mula dito sa taas, 1, 2, third wave malaki. Yan, fourth, fifth. Magandang structure ng 5 wave counts to the downside. Okay? At doon natin malalaman na meron talaga siyang 5 wave counts kasi ang third wave malakas ang dump, no? Or basically kung bullish, malakas ang pump naman, no? Like dito sa longer time frame na to. Ito, no? Kung bullish naman ganito, no? Malakas ang pump, no? Isang first wave, yan. Malakas na pump na third wave, fourth, fifth. Kaya dito sa part na to medyo kinakabahan na ako. Okay? Kasi nagpapakita na si S&P 500 at si DXY tuloy, si Nasdaq na medyo parang overheated na, no? So sa ngayon, sarado na ata ang stock market, nag-bounce siya, no? Maganda pa to, no? Meron pa tayong chance na maging bullish pa. Okay? Pero kung magkakaroon maganda, no? So
nire-respect niya yung trend line sa ngayon. Nire-respect niya. Pero kailangan natin tandaan, medyo tatlong malalaking candle to. Hindi naman, dalawa lang, ano? Isang bearish candle na parang falling star or doji candle, then dalawang puro engulfing to, no? Puro engulfing candle sa Nasdaq. So, malaking bearish indication yon. Sa S&P 500, dalawa lang naman to, pero pwede natin masabing itong inverse hammer na to, ito inverse hammer sa itaas. Kung natatandaan niyo yung mga update ko na kapag meron tayong mga hammer sa ibabaw or hammer sa ilalim, depende kung ano mang kulay yon, walang kinalaman ng kulay ng kung green or red yon, no? So for example, no, meron tayong bullish hammer dito, pump. Meron tayong mga eto, no, bearish hammer dito, dump, no? Maliit na dump lang, no? Then ito mga to, no, mga indication na may paparating na pump, pero nag-dump pa na muna na isa pang beses bago mag-pump, no? So ganun din dito. Ayan. So ganun din sa ito mga to, no? Ayan. Red nga lang to, no? Ito red naman to. Ano to? Some sort of doji candle na red. Then magpa-pump siya, no? So ayun lang siguro update natin. Napahaba tong tong update na to kasi masyadong interesting yung yung ginagawa nung ang tawag dito, yung summer rule, na literal na every time na nagko-cross ng 0.5, either patapos na yung bear market or yung bottom ng bear market, no? So pwede nyo i-check yun. Kung sabihin natin magkakaroon man tayo ng ng 0.5 break, aabang na tayo ng siguro malakihang accumulation sa mga sa kung kailan man paparating yung end ng rate cut, no? Kasi doon tayo makakita ng napakatinding bull market. Ayun yung ayun ang opinion ko, no? Kasi wala tayong nakitang bull market na yung tipong malakas na bull market na umaangat din ang interest rate. Okay? Wala tayong nakitang gano'n, no? So for example, si BTC, no? Nasaan na yun? Dito nga lang natin ipindutin. Si BTC flat dito sa interest rate, no? Dito banda. Saan ba yung banda? Ito. Flat to, no? Flat to. Doon natin makikita yung matinding pump, no? Last one na to, na? Interest rate. Yan. Then tagdagan natin si BTC. Oops, sorry. Yan. After ng COVID dump, no, makikita natin pag nasa ilalim talaga, no, dun yung malakas na pump, no. Ito hanggang dito, no, hanggang dito ng higher high pa. Meron tayong mga nakikita na na gawin nating logarithmic to. Meron tayong nakikitang mga pump na na kasabay niya yung pag-angat ng ng interest rate. Okay lang 'yon, no? Okay lang 'yon, pero hindi siya yung tipong explosive talaga, no? Makikita rin natin doon din nag-i-start yung yung medyo okay, kailangan na mag-die down ng pump, no, kumbaga. So dito pa lang sa mga area na to, makikita natin, no, marami tayong times na medyo mas stable ang interest rate natin ito, no. So dito stable, matagal to, no, stable dito. Magkakaroon tayo ng mini dump, ito mga mini dump sa pagtaas ng interest rate. Ito walang mini dump dito, no, pero hindi siya yung tipong alam na nating magda-dump kasi sobrang taas ng interest rate, no. Dito pa tayo nag-bottom out, kumbaga, kasi papabagsak na ang interest rate dito. Pero yun nga, at the same time, basta ayaw talaga ng BTC or ng stock market ang volatile na interest rate, no. Ayaw nila, kaya sila nagda-dump madalas. So ito may paparating na volatility dito sa interest rate, most likely. Baka yun nga mag-start ng malaking dump sa BTC, kumbaga, or sa stock market din. Okay? So pero after nun, yung pinaka best case scenario para sa atin na todong bullish, itong mga to puro pump.
Itong mga to, makikita natin kung saan yung mga malalaking pump, no? Mga malalaking pump, kung regular chart ko yan. Ay, sorry, hindi yan. Kung regular chart ko, ito yung mga malalaking pump, no? Yan. Tapos yung mga flat, ito flat na naman, no? Flat, malaking pump. Okay? So, kapag nagkaroon ng, ng volatility, expect natin baka mag-dump, no? So, dito naman, gusto ko makita tong part na to na napabagsak na natin ang interest rate, kasi doon na ako most likely papasok na medyo malalakihan, no? So exciting yun, no? Exciting, kaso baka matagal pa yun, siguro mga next year pa ata yun, at doon siguro yung yung tipong super cycle kumbaga, no? Sana mangyari, no? So ayun siguro update natin. Sorry, napahaba yung yung update. Iyan sa trade sa GG's Boys.